Yumanig sa mundo ng politika ang mga panibagong revelasyon ni Senator Bato de la Rosa matapos niyang tahasang ibulgar ang mga sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang issue na nagdadawit sa matataas na opisyal. Ayon sa inilabas na dokumento ng senador at ng kanyang mga kasamahan, may mga lihim na galawan na matagal ng pilit itinatago sa taong bayan. Hawak ngayon ni Bato ang matitibay na ebidensya na lalong nagpapadiin sa mga kalaban ng administrasyon, partikular na kina dating Senador Antonio Trillanes at kay Matibag. Base sa isiniwalat na impormasyon, tila yari na at wala ng palusot sina Trillanes dahil sa bigat ng mga nakasulat sa hawak na dokumento na nagdedetalye ng kanilang mga umano ilihim na operasyon laban sa kasalukuyang pamahalaan. Mariing nanawagan si Senator Bato na dapat nang panagutin ang mga ito at itigil ang kanilang walang basehang mga atake. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng malaking pagkabigla, hindi lamang sa loob ng Senado, kundi pati na rin sa publiko na matagal nang nag-aabang sa katotohanan. Habang dumarami ang mga ebidensyang lumalabas, tiyak na mas magiging mainit at madugo ang labanang politikal sa pagitan ng mga nagbabanggaang kampo. Manatiling nakatutok para sa buong detalye ng isyu. So, isa na yun sa rason bakit ako nag-surface. Pangalawa, meron kaming impending impeachment trial na gagawin sa Senado once the impeachment, the articles of impeachment are transmitted to the Senate. At pangatlo, hiyang-hiya na po ako sa Ano talaga parang labanan ng chess yung nangyari. Okay. Ay papasa, kung hindi, tingin ko ganito mga kondisyon dyan, pagka hindi pumasa yung impeachment sa House of Representatives, hindi magsasurface itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi siya magpapakita. Pero dahil alam na makakakuha ng 255 na boto yung impeachment ni BP Sara, talagang nagpakita ho siya sa Senado para magkaroon na ng ika-nga doon. Hindi ho yung kung maitatransmit ba sa Senado, kung aabot ba sa Senado, hindi yung kung nasa Senado na ba ang impeachment, doon tayo magkakapalitan. Diba? Hindi na, parang ang pangit nga naman tingnan kung nagpipreside na itong si Tito Soto tapos biglang papalit itong si Senator Alan Peter Cayetano. Mas maganda ho, pagpasok pa lang ng impeachment, pag umpisa pa lang ng impeachment, Senator Alan Peter Cayetano na kagad ang magpipreside dyan. Dapat talaga abogado, hindi yung nagbibida-bida lang, diba? Hindi kagaya nitong si Tuta Soto. Hindi ko siya pwede para sa akin dapat talaga abogado. Si Escudero, okay yan, wala tayong problema dyan. Wag lang yung mga may bias kagaya nitong si si Kiko Pangilinan, hindi siya pwede diyan, no? Yung mga walang bias na abogado, sa tingin natin pwedeng diyan. Pwedeng Senator Rodante Marcoleta, pwede siya mag-preside diyan sa impeachment na yan. Pero yung mga merong karga, hindi ho sila pwede. Especially yan si Tuta Soto, hindi pwede yan. sa ating mga kababayan na nagsasabi na ako ay patuloy na tumatanggap ng sahod galing sa gobyerno na hindi naman nagtatrabaho. So nahiya na po ako din dito, kaya sabi ko, magpakita na tayo, magtrabaho tayo. Yeah. So ito po yung mga rason na nabanggit niya nga kung bakit niyo po kinailangan na to be physically present sa Senate. Senator, doon po ba sa usapan ninyo ni Senate President Alan Cayetano, nagkaroon po ba ng assurance na pag kayo po ay lalabas, dahil alam naman natin na may arrest warrant nga po, bibigyan po kayo ng kustodiya ng Senado para hindi po kayo maaresto? Wala naman, hindi naman kasama sa usapan namin. Kung sa kanya lang, kinusap siya kung kaya kong pumunta para bumoto. At yun na. Sabi ko, sige, matagal ko na pinag-isipan na kung bumalik sa trabaho. Bahala na. Whatever happens, i-risk ko itong aking sitwasyon para lang makarating dyan. O nakarating ako. Hindi po kayo nagdalawang isip na pumunta sa Senado noon? Lalo pa po alam natin na posibleng kung ano man yung nangyari noong Lunes, ganun nga po mangyayari pagka nagpakita kayo. Okay na sa akin, digital siya. That's part of my job. That's part of life. Tanggapin na lang natin yung mga risgo. Matagal naman tayong humaharap ng mga dangers, ng mga risk sa ating buhay since pumasok tayo sa servisyo. So, okay lang sa akin yun. Kumbaga, hindi na po kayo kinailangan na pilitin pa ni Senator Alan. Kayo po ay nagkusa dahil sa Senate leadership change na pumunta sa Senado. Yes, yung desire ko rin talaga na mapalitan ang
ang liderato ng Senado ay malakas rin. Kasi wala naman talaga minority na gustong mananatili sa minority forever. Lahat naman ng minority gusto maging majority. So Yan. yun po, gusto namin na kami na naman may majority. Senator, At normal sige po. Senator, are you happy Sige. with the outcome Sige. kung paano po kayo binibigyan ng proteksyon ngayon ng bagong Senate President? Masaya naman po kayo dun sa kung paano po niya sinisiguro na hindi po kayo aarestuhin at hindi na muling papapasukin pa sa Senado ang NBI agents? Ay, masaya ako. Nagpapasalamat ako sa Senado. Hindi lamang kay Senator Alan, kundi sa mga kasamahan kong senador na sumuporta na Suporta. yung lahat ng legal remedies available para sa atin bago tayo dadamputin kung kailangan damputin man. Nagkausap na rin po ba kayo ng dating Senate President na si Tito Soto? Tapos kahapon, nagkainitan si Senator Robin Hood Padilla at saka si Kiko Pangilinan. Nag-intervene kami dalawa doon sa dalawang medyo uminit ang ulo. Doon, nagka-cross yung landas namin. At, Sino ba talaga ang pinag-awayan? Yung paninigaw o si Sharon Cue? Hindi nakalab team kasi baka biglang naalala nitong si Kiko Pangilinan, nasundot din. Pangit naman na naging kalab team din nitong si ano. Wala kayo. Kinausap ko rin siya. Sabi ko sa kanya, wala akong sama ng loob sa iyo, sir. Mataas ang respeto ko sa iyo. Wala na. Ito lang yung kahit anong nangyari. Wala akong sama ng loob sa kanya. Kumbaga, everything's well between you and the former Senate President. Maayos na po kayo. Maayos naman. Mataas ang respeto ko sa kanya. Noon pa. Tagal ko na yung Senate President. At saka siya ang pinakamataas siguro na tenure. Yung tenured senador dito sa Senado ngayon. So, I give him my highest respect. In fairness. Senator, In fairness, kahit na ginanyan nitong si Tuta Soto, itong si Senator Bato de la Rosa, kahit na ngayong mga panahon na to, ang gustong mangyari nito mga parang merong sira sa tutok na senador ngayon, isuko siya dyan, isuko itong si Senator Bato sa mga otoridad. Ang gusto pa rin ni Senator Bato, pagrespeto pa rin ang sagot ni Senator Bato dyan sa mga kabastusan ng iba niyang mga kasama dyan sa Senado. isa sa mga lumutang na issue, yung wala daw proper coordination yung NBI agents with Senate nung Monday, tungkol nga po dun sa paghahain ng arrest warrant sa inyo. Napag-usapan niyo po ba yun is former Senate President Tito Soto? Ano daw po ba talaga ang nangyari? Ano pong paliwanag niya sa inyo? Ang binasihan ko lang naman is yung official report na binigay ng USAA, Office of the Sergeant at Arms, tungkol sa insidente niya na sabi ni USAA, si General yung aming USAA, sabi niya lahat naman nun is under the instruction of Senate President. Yung coordination, yung pagpapasok, talagang instruction niya ng Senate President. So, I take that as an official statement. So meron pong koordinasyon. And you feel like, Senator, kung si former Senate President Tito Soto pa rin ang nakaupo, ibang nangyari? Baka wala na kayo sa Senado ngayon, sa tingin niyo po? Hindi ako makasiguro niyan. Hindi ako makasiguro kahit naman siguro nasa minority ako. Hindi kakasiguro kung anong mangyari. Oo, Senator, umabot na nga po sa punto. Kahapon nakita ko po yung video nyo, nananawagan na po kayo sa Pangulong Marcos Jr. Hinihiling nyo po na bigyan po kayo ng proteksyon. Meron na po bang sagot ang palasyo dito sa panawagan ninyo? Hindi ko pa alam kung may sagot na ba o anong sagot nila. Basta wala namang masama sa magkikiusap na magpakumbaba at makiusap kapag ikaw ay nasa sadlak sa ganitong sitwasyon. Hindi naman siya masama ang magkikiusap. Kaya sana huwag hindi na tagayin. They don't take it as negative. Nagkikiusap lang naman tayo. Alangan naman, doon ako magkiusap sa gobyerno ng China, sa gobyerno ng US, gobyerno ng Russia, na ako ay isang Pilipino. So,
nararapat lamang na sa gobyerno ng Pilipinas ako hihingi ng suporta para hindi ako sasakupin ng mga dayuhan. Tama. Kanino ako hingi ng tulong dahil the sole duty of the Philippine government to take care and to serve and protect it's an every Filipino citizen. So doon tayo nakikiusap kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya mga presidente ng Pilipinas. Yun ang obligasyon ng gobyerno na protektahan ang bawat mamamayan. Kung nasa tamang katinuan ng namumuno. Pero kung wala sa tamang katinuan, Senator Bato de la Rosa, sorry na lang sa'yo, pinuprotektahan niyan yung mga tumatanggap ng maleta. Kahit na sabihin natin na magkaiba kami sa politika, magkalaban kami sa politika, kahit na noon, magkasama kami, tapos tumulong pa ako para makampanya sa kanya, pero nagkakaroon ng alitan, yung Duterte at saka Marcos, nagkalaban na kami ngayon, at then nagdaday, politics lang naman ito eh. Kahit ano mangyari, siya Pilipino, ako Pilipino pa rin. So, kanino kahingi ng damay, kanino kahingi ng tulong, kundi sa kapwa mo Pilipino. Lalo na sa isang presidente ng Pilipinas. Kaya, politika lang ito. Alam mo natin, punot-dulo nito lahat. Opo. Politika. Yes po. Senator, I assume sana napanood na ng Pangulo yung pong video message nyo kahapon. Pero may middleman po ba? Meron po ba namamagitan sa inyo para maiparating yung mensahe yung yan sa Pangulo? Wala naman ako pinakausap na middleman. Ako lang, that's my honest appeal to the President. Sana wag mo ako isuko sa dayuhan. Dahil Presidente Pilipino, marami na tayong mga national heroes na nagpapakamatay para lang sa ating kasarinlan, para sa ating soberenya. Tapos ngayon, basta-basta na lang niya akong isuko doon sa kanila na hindi naman ako salbahe na public official. Ako naman ay nagsilbi ng tapat sa ating bansa. Tapos pag-graduate ko ng PMA, yung second lieutenant ako ng Philippine Constabulary, hanggang naging FPNP ako, wala pa akong ginawang kabulastugan, katulad-katulad. Puro po faithful service to the nation ang ginawa ko. Tapos at the end of the day, ito pala mangyayari sa akin. Senator Bato. Tulong. Opo. Senator Bato. Yeah. Opo. I just have to interrupt a bit para nga din po sa maraming katanungan ng mga nakikinig ngayon sa atin. Simulan ko po doon sa inyong sinasabi na wala namang problema sa nagpapakumbaba. Opo. Tama po naman yun. Opo. Pero Senator Bato, nanonood ba kayo ng mga balita recently? Meron ba kayong chance na makapakinig o kaya po'y makapanood na marami ngayon ang nagre-replay ng inyong mga naging unang pahayag tungkol dyan sa ICC arrest warrant na yan. Halimbawa po yung kay Ginoong Trillanes, yung Make My Day, sige, ngak-ngak ka ng ngak-ngak, punta ka dito, pusasan mo ako. Even before that, ang dami po nito eh. Even in our show, sinabi po ninyo, before pa ho yung arrest warrant na yan, na kapag dumating yan, I will be man enough, haharapin ko yan, hindi ako takot. And then, yung eksena po na napanood ng mga Pilipino na kayo nagkukumahog na tumatakbo at iniiwasan yung NBI, how do we reconcile that? That's a basic human instinct, no? Self-preservation. Self-preservation yan. Sino ba namang tanga na gusto magpapahuli? Sabihin na lang niyo ako na ako ay, okay lang, sabihin niyo ako na ako ay duwag. Pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga na nagpapahuli. Alam na kung huliin ka, magpapahuli ka. Hindi po ako gano'n katanga na magpapahuli. Kaya I have to. Yung nangyari sa hagdanan is run for your life yun. Opo, pero yung nga pong pagpapakumbaba ngayon, pero yung pong inyong dating-dati, no, na matapang, yung pong inyong dating na challenging, yung pong walang takot, di ba? Make my day. Meron pong mga ngayon, reaksyon na ngayon ganyan kayo, pero nung una na kayo po'y nakaupo sa pwesto hanggang sa bago dumating itong ICC warrant of arrest, iba ho kayo nun eh. Paano po namin dapat tangkilikin yun?
kasi noon naman kasi, Ted, binigyan ako ng assurance ng Pangulong Marcos na never kami ni President Duterte pagkakanuno niya sa ICC. Yung sabi niya sa akin, 2 beses na huwag ka maniwala dyan ba to? Hindi ko papasukin ng ICC dito dahil wala yung jurisdiction sa atin. Hindi ka tayo membro ng ICC. Hindi kayo magagalo ng ICC. Kasi kung gagawin ko yan, na papayagan ko ng ICC makialam dito sa atin, after President Duterte, after you, sinong next? Wala kami na naman ang pakialaman ng ICC. So bakit ako papayag? So gano'n katapang yung aking stance doon. Dahil alam ko, ang stand ng Philippine government is not to cooperate with the ICC. Eh ngayon, bumaligtad, ipinagkanulo na yung Pangulong Duterte sa kanila. So, alam ka naman, magtapang-tapangan pa rin ako na hahamunin ko si President BBM na, sige, surrender niyo ako doon. Magkakakuan tayo dito. Mali yun. Mali yun. Opo, sige. Tao lang naman tayo, Ted. Tao lang tayo. Opo, Tao lang opo. tayo. Malinaw yun ha. Kaya malakas sa loob ni Senator Bato de la Rosa, natawa itong si Manong Ted. Kasalanan pala nitong si Bongbong Marcos, kaya matapang si Senator Bato dati. Binigyan pala ng assurance si Bongbong Marcos. Itong si Senator Bato na hindi ko gagawin sa inyo yan. Basta kami dito, hindi walang bitaw dito ang ICC. Kaya ngayon, ito si Senator Bato de la Rosa, tama naman, wala naman sa mga nakikiusap. Diba? Pagka nasa bingit ka na ng ika nga life and death, yung mga kadalasan talaga, yung mga individual na kala mo hindi makakatulong sa'yo, yung pala mga makakatulong sa'yo. Kadalasan ganyan naman buhay, no? Kaya okay lang yan, wala namang problema pakumbaba. At kung sakaling dito kay Marcos Jr., kung sakaling na may nagpapakumbaba na, huwag ka ng di ba, gawin mo lahat na makakaya mo para makatulong ka. Hindi yun, diba? Bira itong ganyan naman ho talaga kahit sa totoong buhay. Pagka life and death na, wala nang hiyahiyayan. Sorry po, tao lang. Ika nga po, lahat naman po tayo ay nahaharap sa iba't ibang uri po ng pagsubok personal. Pero doon po sa pananaw ng iba na matapang nga po kayo, nung una po sa war on drugs, binalikan din po namin yung inyong mga statement at that time, na naging bahagi na rin ngayon ng ICC investigation and ngayon po sa prosecution. Yung pong nangyari sa inyo sa hagdanan, naunawaan namin, sabi nga po ninyo, run for your life yan, di ba? Hindi ka naman tanga na magpapahuli sa kanila, magpapabitbit. Pero doon po sa iba, meron pong mga nakakaunawa sa inyo, meron pong naaawa sa inyo, pero meron pong mga ibang kaisipan din na nagsasabi na yung pong ganong eksena, halos madapa na po kayo, ay isa pong eksena na tila nakapagpapababa sa dignidad ng isang sitting senator and former chief PNP. Ano pong inyong take doon? Mababa talaga ang dignidad mo doon dahil tumakbo ka eh. Pero mas mababa ang dignidad mo kung ikaw ay tanga na magpapahuli. Walang kwalito, hindi ginagamit ang utak nito. Kasi naman ito, yung mga nagkikita, before that, I would like to tell those bashers na you're entitled to your own opinion. You're entitled to your own opinion. Pero pag kayo ang inalagay sa aking kinasadlakan ngayon, I don't think hindi nyo gagawin yung ginawa ko. I am sure of that. Hindi kasi kayo andito sa sitwasyon na ito. Pero pag kayo, ganun din naman siguro yung gagawin din nyo. Ang ipetong kayo sa inyong opinion dyan, yung espito ko yung opinion ninyo. Pero ang alam ko, yung mga tao na nagbaba sa nangyari, ay yan yung mga tao na gustong mahuli talaga ako. Pero mas marami dyan ang nagsasabi na, Sir, huwag kang magpapahuli dyan sa mga dayuhan na yan. At lininaw rin naman ni Senator Bato de la Rosa na kung sakaling Philippine Court ang mag-issue ng warrant, siya ay sasama at kanyang i-exhaust sa lahat ng legal remedies. Pero ang ano kasi dito kaya ayaw rin mangyari siguro ng administrasyon yun. Pagka kasi foreign courts ang nag-issue ng warrant, nasa ano na siya,
nasa custody na siya ng foreign government. Hindi siya meron ng mga legal remedies. Pwede nang i-exhaust ni Senator Bato de la Rosa lahat ng legal remedies para ika nga hindi siya basta-basta mapadala sa The Hague, Netherlands. Kaya yun lang naman ang gusto mong, hindi ko malaman dito sa mga to. Di ba mabigat ang kaso ng ICC? O idulog nyo na yan sa Korte ng Pilipinas. Di ba? Ganun lang naman yun para matapos na to. O pagka lumabas ang warrant niya, sabi naman siyang Bato, tatalima siya basta yung warrant ilinabas ng local courts. Di ba? Ganun lang naman. Huwag kang pasakot sa mga dahi sa ICC na yan. Mas marami ang tao na nagsasabi sa akin na huwag kang magpahuli, sir. Opo. Pero Senator, meron din po mga naghahambing sa inyo po ng dating Pangulong Duterte. At the time na siya po'y naharap doon po sa sitwasyon from the tarmac all the way sa Villamor, no? Meron pong mga nag-oobserba sa kaibahan noong Rodrigo Duterte, yung kanyang pagiging composed, and then kahit na po nga nagkaroon ng commotion, although we respect yung kanyang edad, pero yung kanyang composure, doon sa pagkakataon na yon na wala tayong napanood na anuman pong, alam niyo yon, yung pagpigil o anuman, kumbaga, yung pagiging supposed to be po, parang statesman, na naharap sa ganung pagsubok. Pero kayo, yung nga, takbo, run for your life. Paano po natin yon dapat din pong isipin, yung pagkukumpara sa inyo, sa decorum po ng dating presidente at kayo nga po na kumaripa sa takbo. Again. Iba naman si President Duterte. Wala siyang katulad. I can never be a President Duterte. I can just remain as Senator Bato. I'm just an ordinary person. Si Pangulong Duterte, ibang klaseng nilalang po yun. And he chose to be arrested. Gusto niya sunuhin yung problema. Hindi na niya kami idamay. Gusto niya siya lang ang mananagot sa lahat-lahat na yan. That's the commander na hinahanap natin. Ako naman, ordinaryong tao lang ako. Hindi man ako, kahit sabihin mo, statesman ka dyan. Anong statesman dyan na hulingin ka, tumakbo ka lang. Praktikal lang ako, praktikal lang talaga ako. Wala po akong balak na maging Pangulong Duterte. Pangulong Duterte ay iba talaga yun. At prepared siya, kaya nga siya, in-advisean. Tinawagan ko pa na doon sa Hong Kong na, sir, may naka-ready na dito na hulihin kayo. Lahat ng airport, ready na hulihin kayo. Sinabihan ko yung magkasama niya, paabot sa Pangulong Duterte na huwag na tayong umuwi. Pero insisting talaga siya umuwi, gusto niya magpahuli. Yun ang kanyang plano talaga, gusto magpahuli. Ako naman, ang plano ko talaga ay hindi rin magpapahuli. Dahil, hindi ko talaga recognize. Pero yung nga po, ika nga po ninyo, hindi na baling di ba? Hindi na baling mawalan ako ng dignidad. Hindi naman ako tanga. Following that logic, tanga ba si Presidente Duterte na magpahuli ng gano'n na lang? Hindi siya. Sabi ko nga, ready na siya na magpapahuli. Matagal. Iba yung tumatakbo ka na ayaw mong magpahuli. Pag nahuli ka na ayaw mong magpahuli, tanga ka. Pero yung gusto mong magpahuli at talagang suluhin itong problema na to, yun. Iba yung kay Tatay Digong. Kaya hindi natin pwedeng pagkumparin, paglaban-labanin yung mga sinasabi nitong si Senator Bato de la Rosa. Ano yung sinasabi yan? Na magpapahuli ako. Kahit may advice siya na huwag magpahuli. Opo. Gusto rin niya magpapahuli talaga. Sabi niya, given my age. Wala na, okay na ako. So kumbaga Senator Bato, again ito lang po yung mga reaksyon ng mga nanonood sa atin, nakikinig. So lumalabas po that the President is a man of his word. Pero kayo po, sa dami ho ng inyong mga challenge, make my day, etc., paano po yun? Ano pong again, sa mga ito ho ngayon nanonood sa atin at marami pong nangungulit sa mga katanungan, yung nga po daw, you are a man of what? Sabihin niyo, wala akong isang salita. Yun ang gusto nilang marinig sa akin. Wala akong isang salita. Ano po? Sige. Hulihin niyo ako. Tingnan natin. Hulihin niyo ako.
Ganun din naman sa akin. Hindi ko naman sinasabi na, punta ka dito, hulihin mo ako at magsusurrender ako sa'yo. Ito ko sinabi yun. Punta ka lang dito, hulihin mo ako. Tingnan natin kung mahuli mo ako. Wala naman kung sinabing gano'n. Tingnan mo ako tingnan mo kung mahuli mo ako. Wala naman kung sinabing gano'n. Parang sabi ko lang, sige, hulihin mo ako. Outburst of emotion yun, Ted. Outburst of emotion. Opo. Yung, outburst of emotion. Outburst Sir, of emotion, ito yun. pong sitwasyon ninyo ngayon, that, meron kayong protective custody sa Senado, yung po ding kaisipan na you are putting the entire institution in a bad light. Meaning, nadamay na po ang institusyon. Kasi nga din po, although we respect, meron po mga sang-ayon dito, may mga supporters kayo sa labas ng Senado, pero mayroon din pong kaisipan na bakit na lang, gaya po ng sinasabi ngayon, by the way, ng ilang minority senators, na kung maaari kayo ay magpasailalim na nga, dito po sa prosesong ito, meaning sana nga maipatupad yung arrest warrant and then you go with the process kung ano man po ang gagawin po ng executive sa inyo, na sa ganon, hindi na po madamay pa ang buong Senado as an institution. Ano po inyong masasabi doon? Well, irespeto ko yung opinion nila. 5 sila na nagsasabing ganon. At yung iba naman ang sinasabi. Huwag kang huwag ka muna magpahuli at i-exhaust mo lahat ng all available legal remedies bago ka finally. Kung wala na talaga, so wala na ibang paraan. So yun ang gagawin natin. Pero huwag naman silang atat na mag-surrender kagad ako. Labi naman sila. Sa tagal namin nagsasama sa Senado, ganun na lang na ikuan tayo. Parang tawag sa Bisaya, patid, abugin ka. Yung parang, chut. Alis ka dito at ginugulo mo lang Senado. Bakit? Hindi pa ba ito nangyari noon? Masyado na sila selected. Panahon ni Trillanes, nangyari yan. Panahon ni De Lima, nangyari yung ganyan. Iba nga lang sitwasyon namin. Dahil sa kanila talagang obligado sila mag-surrender because mayroong warrant from a competent Filipino court. Mayroong warrant sila. Pero ako wala naman kung warrant coming from a competent court. Opo. Senator, ang sisi mo ng warrant na hawak nila. International, opo. Kanino kung surrender? Gusto niya, mag-surrender kagad ako doon sa ICC. Senator, yung pong pahayag ninyo na kayo po ay Pilipino, kayo dapat bigyan proteksyon ng ating gobyerno, ng Estado, and then kaninyo, wala naman kayong ginawang masama, wala naman kayong inagabyado. Tama ba rinig ko? Wala ho kayong mga, kung ano man pong pagkakasala sa bayan. Sa kabilang banda po, yung mga victims and the families of EJK, iba ang sinasabi. So, paano po ang inyong mensahe tatanggapin kaya noong mga napatay na mga pulis at questionable umanong pagkakapatay na ang sinasabing pinanggalingan ng utos, kundi man utos direkta, inspirasyon ay ang mga pahayag nyo nung kayo nakaupo pa bilang Chief PNP? There are always two sides of the coin, Ted. That's normal. Merong pabor at merong hindi pabor sa yung ginagawa. Kaya, titignan ko lang naman kung sabihin mo maraming hindi pabor, mas marami naman ako nagkikita ng pabor sa ginawa natin. At yung nga natin, since graduate ako ng PNATED, I've been serving this country faithfully to the best of my ability. Dinuhos ko yung aking buhay dito sa serbisyo. Lahat ginawa ko para magampanan yung aking katungkulan. Faithfully. Tapos ngayon, at the end of the day, yun lang palang mangyayari sa akin, yung bansa, yung gobyerno na aking pinagsiserbisyuhan, yun din para ang gobyerno na sa Tagalog yung magkanulo sa akin doon sa foreign court
Yun din lang pala. So, masakit para sa akin. Masakit sa akin. Wala naman akong talagang pinatay diyan sa war on drugs. Wala man akong binaril. Wala man akong inutosan na patayin mo yan. Never ako nag-utos ng gano'n, ng illegal orders. So, kaya doon masasabi ko sa punto niya na masakit. It's very unfair. It's very unfair for me at saka sa Philippine National Police na apektado dyan sa war on drugs. Very unfair. Senator Bato, earlier po no, nabanggit nyo no, na kaya ho kayo din napilitang pumasok, kung tama yung word ko, napilitan, dahil nga sa inyong desire to change the leadership in the Senate. Opo. Ano ho ang pinanggagalingan ng desire na iyon? Ang desire na yun na lumabas ang katotohanan. Ted. About what? Yan hanggat hindi namin, ito mga problema natin sa flood control scandal. Kasi kung hindi namin mababawi ang liderato ng Senado, sila pa rin na may hawak sa lahat, at sila pa rin ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, ay nakikita ko sa takbo ng mga hearing ay may problema. Mayroong parang pinagtatak. Yung nangyayari. Whereas yung panahon ni Senator Marcolita, no holds barred yun. Lahat ng dapat ilantad ninyo. So kailangan for the benefit of the Filipino people. Sobra na, tama na yung corruption na nangyari. Ngayon, andun, makikita natin na para bang hindi full blown yung ginagawang investigation. Opo. So kailangan talagang lumabas ang katotohanan dito. Okay. So in order to effect the change, you have to change legacy. Alright. So, ang rin po nabanggit na yung mga... Wala ka bang follow-up doon? Dapat meron follow-up itong si Manong Ted doon. Dapat ang susunod na tanong doon, kailan yung susunod na hearing sa Blue Ribbon? Sino magiging chairperson? Dahilan ano po? Teka lang baka makalimutan ko lang mga kababayan. Segue ko na wala ho tayong FB page. Kung sino man tong poster na to, hindi ho atin ang FB page na to. At hindi ho tayo gagawa ng FB page. Okay lang re-upload, re-content, yung ating mga video na ginagawa, yung mga reaction video na ginagawa natin. Marami hong gumagawa niyan pero wala ho tayong problema. Pero para gumawa ng PH update na page dyan sa FB, at pagmukaing atin na hindi naman tayo gumawa niyan, tapos pagka nag-post ng kung ano-ano yan sa ating nibibintang, unfair naman ho yun sa atin. Okay lang, re-upload nyo, re-content nyo. Walang problema yan. Okay lang yan. Pero yung gagawa na ganito, mag-enforce kayo, ay mahirap yan. Paki-report na lang ho mga kababayan. Sa mga manunood dito sa YT, punta ho kayo sa FB page at i-report nyo. I-mass report ho natin to kasi pagka re-upload niya, tinatanggal nyo ho itong portion ng video na to na pinapakita ko sa ating mga kasama na na poster. Punta ho kayo tapos i-report nyo lang ho mga kababayan. At huwag nyo i-follow. Huwag nyo i-follow yan. Mayayari ho tayo dyan. 1, 2, 3 kanina, ang binanggit din po ninyo, yung paparating na impeachment no, ni VP Sara. Kaya ho kayo talagang naobliga rin na magsumipot na personally. So, hindi maitatanggi na itong change of leadership na ito sa Senado ay may kaugnayan talaga sa impeachment ni VP Sara.